punta diri sa Nova Shells. Mura ni siya kanang museum sa mga tanan nga mga shells, no? Diri sa Philippines. Ulo niya ang shells. Everything from the smallest shell to the biggest. Endangered species. Tapos ang estimate natin sa edad nila is more than 1,000 years. Para kasi malaman natin yung edad ng giant clam, yung lines, sana po bilang lines from the front up to the back. Okay. Then every line is equivalent to 15. Oh, wow. So kung sila yung mga mirang, estimate na sinasabi. Okay. Yeah, wow. Yung seahorse po nila doon is made of fiberglass. Seahorse don't grow as big as that one. Yeah. The biggest size of the seahorse is only like this size po. Isang gangka lang. Oh, yes. Kumbaga, nilagay ko naman kasi kahit na sila sa mga endangered species. Then sa kanila, yung lalaki yun ang mga natin dito. Then after mga anak na mga lalaki seahorse na mga tapos. Dahil sa stress mo, sa dami ng nailabas sa mga bata. Ay! And this one, family ng tako. Tapos sila yung shell na pwede mag-produce ng itim na pwelas. Itim. Kasi po, kung ano yung kulay ng shell sa loob, ano po yung kulay ng pwelas na pwede nila may produce. Then mga natural na kulay ng mga shells. Family sila ng scallops. Yes. And they have some colors because of the algae plankton. Tapos dito naman, Nautilus Pompilius na shell. Sila naman po yung tinagurian naming the fastest moving shell po. Kasi sa lahat ng klase ng mga shell, sila lang po yung parang rumalangoy o yung tumatakbo po sa surface sa dagat. Ang takbo nila po is kasing bilis ng submarine. Yes po. Kaya yung unang nuclear submarine was named after Nautilus 1. Kasi po, dyan binibay siyang calcium. Ito yung buong shell. Tapos pag hinahati yan, yung nasa gitna po, yung nasa likod. Hello. Yan yung itsura nila. Para sa ano? Parang propeller. Yeah, propeller. O hindi, umiikot talaga yan. Nakasmili. Steady lang. Okay. How much? $3,000 per. Or more or less 150,000 pesos. Wow. Tapos sa balot, ano na sila po sa iba't ang And this one, made of fiberglass lang po. Okay. Replica lang siya. Hindi ko naman po, replica na din. Okay. May ganyan klaseng shells tayo, pero maliliit lang. Pinalagyan ko namin para mas may massage yun. Yes. Then we have big po, ito mas mga nagulang. Sa pag-ipayin king. Ito po. Wala, that's so small. Ito. Ito, mama. Ah! That's
the smallest? Isa po yan sa mga maliliit na shell, pero adult size na. Huh? Yes po, 6.1 millimeters. Tapos ang price po niya is $1,000. Yes. Where can you find this? Dito lang sa Panglao, ma'am, sa may Balintasan Island. Pero na sila sa 150 to 200 meters. How can you see that? Ano yan? Dumikit yan sa mga corals and seaweeds. Na nasama sa lambat pag-ako. Okay, yeah. And this one, South Sina Perlas. Nakuha naman po yan galing sa ganitong plastic shell. Ito, perlas po po nakadikit. Tapos itong shell na to, ito yung tinatawag natin parang pearl. Kasi po kung makaproduce ng perlas, sobra sa isang perlas. Okay. Interesting. May mga babenta tayo mga perlas dito. South Sea and fresh water yan. Pwede natin natin Sino yan? Sino yan? Tapos ito naman, Venus flower basket or sea sponge. Bali yan po, pag nasalatin po po yan, nag-wave lang po sila tapos para sila umiiraw sila rin. Kumbaga mga bioluminescence sila. Sila yung parang ilaw, sila yung nanagat. First time I've seen this one. This one. And this one, Sinoporidae family shells. Sila naman po yung kinoconsidered namin as mga unang shell collector. Kasi po, sila mismo nangongolekta din po ng kapwa nila shell. Oh yeah, no? Yes, natural gel na dumidikit. Natural, yes. Kaya dumidikit yung mga maliliit na shell. Wow. This one is pretty. And sea orchid. Sinatanggal lang po yung mga spike o mga tinig-tinig nila po. Tapos eto, Coridae family shells or cone shapes. Kumbaga parang mga akaralis ka na itsura. Sila yung pinakadelikadong mga shell pag buhay pa. Kasi po yung mga laman nila is mga organisms. Ang laman nila para may karayo, kung saan nandun yung genome. Tapos pag natusok ako sa parang karayo nila, pwede ka kung ma-paralyze, kumapos ko ay mga makakagay. Kasi times 2 yung genome nila kaysa genome ng isa. Hala, no? Tinating mawala ka pag sa genome. Hala, no? Grabe. Pero ba't ibang klase mga corals? Corals na to. Hala, ang pretty, uy. So pretty. Then we have our last tipo. Example ng perlas, this one. Perlas from the giant ones sa bottom. Kumbaga yan yung tinatawag nating mga barok or mga irregular shapes. Kumbaga hindi talaga sila yung bilog kasi yung bilog. Yes. Tapos ito lang siya dito. Ito mga bilog-bilog dito po. Yan sana yung magiging itim na perlas. Kaso lang hindi na po sila na fully develop. Kasi mas daw na lang natanggal yung laman. Kaysa malaman nila na may nakuha sa perlas. Magkasayang mga isang. Okay. That's the explanation for you can take Yes. pictures. Thank you. Thank you for your information. I've never seen this before. From the smallest one. Grabe. Sus, no? Lagi.
could feel this way, until you came and took my breath away.